Not at the time, but they said they both say mid-20s, kind of light blonde hair, light brown hair. We had them on deck. Looked like Tapos lang natin mag-change oil, gear oil, tapos oil, tapos CVT cleaning, tapos air filter check. Malinis naman yung air filter natin. Yes, goods. So ito yung pinakaunang change oil ni Zyke. Panan natin. Unang ikot, unang change oil. Huwag nyo napansinin kayong kanina lang yan guys, yung mga yung ano dito. I-circle lang muna natin yung oil mo. Let's go! Maganda naman yung pagkakabit natin lahat. Yun nga guys, katapos lang natin mag-change oil kanina. And then nag-record na rin tayo ngayon. Ito yung record natin guys. So bali ngayon is January 20, 2025. Change oil record. So first change oil natin guys, yung modo natin ngayon is 584.3. So bali yung second change oil natin is 800. Yan na 800 guys, akin lang yan. Decision ko yan guys. Kasi yung nasa manual is nasa 1,000 talaga. And change oil na tayo. Pero hindi ko napapabuti ng 1,000, mga siguro 800 lang. So yung second change oil natin is bali 800. Pag maka 800 na tayo, bali ang kalalabasan niyan is nasa 1,384.3. So sa 1,384.3, diyan na tayo magse-second change oil. Lagi sa third change oil natin is na siguro lalampas na tayo ng 800. Mga siguro na nasa 1,000 or 1,500. And then sa fourth change oil natin nasa 2,000 na. Ganun tayo mag-change oil. Kung baka kailangan early tayo, hindi na natin papabutin na medyo maitim na talaga na manipis na. Kasi yung oil natin is manipis na siya, 15W40. Para sa akin, ang manipis ko yun na 15W40. May mas manipis pa nga dyan is yung 10W. Usually yung karamihan na ginagamit, pati yung mga drag race, ganun din yung ginagamit nila. Parang tubig na yan guys kung i-compare natin sa 20W40. Yun lang, parang hindi ko alam pero para sa akin naman, yung pagkakaintindi ko, hindi naman tayo bago sa motor kasi may motor tayo, yung ex natin na motor is si Suzuki Shogun FL125, ang pinakalolo ng Smash. Yung motor natin dati, and 2008 model, pero hanggang ngayon 2024, gumagana pa rin at saka napaka-smooth. So yung lagi natin ginagamit na oil is 20W40. Yun lang guys, kaya papalit tayo ng linings, napakalinis pa ng engine, kumbaga wala pa talagang mga damage yung clutch lining and basta yung mga moving parts, as in solid na solid talaga. Kaya para sa akin lang guys, meron na talaga napatunayan yung 20W40 sa 2008 model hanggang 2024. 20W40 guys is may napatunayan na yan. So yun, so siguro sa second change oil natin is mag 20W40 tayo, pero yung brand natin is Mokoto. What? Mokoto brand. Dun sa recommend ng manual, kasi yung original na manipis talaga ng oil natin, recommended sa scooter oil is nasa 15W40. So
So para sa akin, medyo manipis kasi ginanong ko eh, parang pag pinisa ko yung oil, parang nararamdaman ko agad yung yung balat ko. Pero sa 20W40, pag yung oil nilagay mo dito sa kamay, pag pinisa mo, pero medyo matagal-tagal mo pa mararamdaman na nagdidikit na yung dalawang kamay. So yun lang yung pagkakaintindi ko guys. The more makapal yung oil, the more mapoprotektahan yung ating mga gearing, mga moving parts sa loob ng makina. Especially sa scooter, kasi yung scooter is wala siyang pahinga. Kumbaga sa sa declutch, nagpapahinga siya, may nakaka-primera, segunda, tercera, nakakahinga. Pero ang scooter, isang piga mo lang yan, pero diretso yan guys. Kumbaga, yung cycle ng oil is laging umiikot talaga. Kumbaga, wala siyang pahinga. Kumbaga sa Singer, bibirit na bibirit talaga. So yun. So pero sa mga gumagamit ng manipis, nangyayari 10W40 or 15W40, okay lang yan. Kasi yun talaga yung recommend. Kasi yun talaga yung nasa manual. Pero sa akin, gusto ko lang gumamit ng 20W40. So I hope meron kayong natutunan kahit konti lang guys sa pag-change oil natin, especially yun sa mga bagong mga unit, sa mga bagong motor natin, or kahit matagal na mga unit, basta consistent lang tayo mag-change oil para mapahaba pa natin yung mga engine natin, kasi yun yung pinaka-importante naman sa motor, yung mga engine natin, para magamit natin ng maayos yung mga motor natin, lalo na kapag pang araw-araw o ginagamit natin sa hanap buhay. So yun lang guys. So abang na lang sa susunod nating mga vlog. Natapos na natin ma-break in si Samurai 155, si Yuri Samurai 155. So next naman is yung gas consumption niya. Siya sa 53 km. So yun, abang na lang guys. So may pupuntahan tayo. Nasa 53 km siya guys. So tingnan natin kung matipid nga ba talaga yung 7mm and then 58.0 yung connecting rod. So follow na lang kayo guys sa Facebook natin, tsaka sa mag-subscribe na rin kayo sa YouTube natin, Motorride Zone. Bye-bye!